Hello, hello, hello. Kamusta po kayo? Doc Bryce here. Topic for today, lifestyle modification. Siyempre, with Q&A. So, halos marami na po sa atin, no? Itong mga nakikinig ngayon. Kay low carb siya, carnivore, pwedeng vegetarian, or mga paleo. Yan. Lifestyle modification. Anong yung the same nila? Okay? Ito yung mga may health conditions na gustong ma-reverse ang kanilang mga health condition. So they tried this kind of lifestyle modification. Okay? So, halimbawa, plant-based. So, puro vegetable. Carnivore, puro karne. Low carb. Low carb. Okay? So, ang isa ring same na lifestyle nito, tinatanggal nila lahat ng mga sugar food, sugar drink, processed food, and all those fast food or yung mga products, yung mga gawa sa factories. Yan po yung primary na tinatanggal muna natin. Kaya kadalasan, no, when I do consultation, unang-una kong ina-advise sa kanila is, halimbawa, kung beginner lang, sabi ko, you start from this. Take out or restrict all sugary foods and sugary drinks. Ganun agad sila. Why? Because, syempre, kadalasan, yan yung kinakain nila. Okay? So, kaya yung iba nag-iisip, kaya ko kaya to. Kadalasan, pag sinabing tanggalin ang rice, naku, sasabihin nila, hindi nila kaya. Huwag po kayo mag-alala, no? Kung ganyan ang sagot ng mga kasama ninyo when you advise them na tanggalin ang rice, bread, or pasta, syempre, expected, alam na natin kung anong sasabihin nila. They do not or cannot comprehend na tatanggalin nila yon sa kanilang lifestyle. Okay? So, unang-una ninyong gagawin muna is restrict all sugary food, sugar drink, then processed food. Yun lang. Start po muna kayo doon. Pero sa mga may health condition, nako, need nyo ng consultation first. Okay? So, alam ko, yung mga marami sa atin, no, na mga naglo-low carb or nag-lifestyle modification, 1 year na, 6 months, 4 months, no, matagal na silang nag-start. Okay. So, nagpapakonsulta. Imagine mo, no, magme-message sa akin, magpapakonsulta. When I interview them, they will tell me their stories. So, 1 year ago na, Doc, nag-start na ako ng low carb. Or, nung November, Doc, nag-start na po ako last year, November. Okay. Tapos, until now, no, ilang months, years, Doc, ba't ganun? Ganun pa rin ang nararamdaman. May time mawawala, pero bumabalik, andun pa rin. So, when I investigate, no, may mga kulang. Talagang may mga kulang. Kaya nga, sabi ko sa inyo, you just listen to my live. Ito po yung platform that you can ask questions. So, do not forget, please share this for all your loved ones, mga kamag-anak ninyo, mga peers, mga ka-office mate, boss, or mga tauhan ninyo, mga employee, if they have any health conditions or kahit obese, overweight, health conditions na rin sa akin yan. Because kasama po yan sa metabolic syndrome, obesity, yung overweight na. Okay? Huwag na nating hayaan na madagdagan ang problem ninyo. Yung iba sinasabi, Doc, mataba lang ako, gusto ko lang magpapayat. Pero once na nagpakuha ako ng laboratory, baseline lab results, wow, nagtataasan ang sugar, ang cholesterol, triglycerides, liver enzymes. Naku po, valedictorian. Okay? So, wag niyo pong anuhin na gusto ko lang magpapayat. Okay? Ito is for your total well-being. May iba naman nag-enroll, gustong magpapayat, okay,
Pero once na nag-start na ng monitoring ng blood pressure, ng sugar, ayun, nagtataasan. 160 over 110, ang sugar niya nasa 160 or 150, ang tataas. Sabi ko, okay, we'll just monitoring muna natin, observe natin ang inyong blood pressure, observe lang natin ang inyong sugar, and kung kailangan natin mag-start ng medication, I will do that. I will give you prescription, ganyan. Ganyan monitoring, okay? And eventually, no, may mga medical practitioner, mga physician, pagka narinig nilang naglo-low carb yun, no, sang-ayon yung iba hindi naman. Yung ibang sang-ayon ang sasabihin, that's good, nagpapamonitor kayo. Kasi napakadelikado ng gagawin yung paglo-low carb if it's not, no, under the supervision of a health practitioner, no. So tandaan po ninyo, marami po kayong mararamdaman na sometimes ma-address ninyo personally, sometimes or most of the time hindi. So kaya palagi kong ina-advise sa lahat, no, na if you have any health conditions, lalo na sa mga may diabetes or nag-i-insulin, okay, you need to be under supervision or guidance monitoring by a health practitioner. Okay? Wag niyo pong hayaan na mag-do it yourself muna kayo, no? Magpa-monitor. Alam niyo, 1 month, 2 months, wala 'yon. At least matututunan niyo. Invest kahit 2 months. Okay? Meron akong patient, nag-extend. Sasabihin nila, Doc, 1 month lang muna. Nung nakita nila yung ang laki ng improvement sa kanilang health, ang laki ng improvement sa kanilang blood pressure, ang laki ng improvement sa kanilang sugar. Wow! Nagre-re-enroll another month. Tapos after 2 months na, no, sasabihin, Doc, as long as I have my medication, please, no, please, mag-ano po ako, mag-e-enroll po ako sa program ninyo. Okay? Pero tandaan po ninyo, no, hindi habang buhay yan. Kailangan yung matutunan. So, ask, when you are enrolled, mag-ask po kayo. Pagka may mga concern kayo, kasi eventually, dapat wala nang nagsusupport sa inyo. Kailangan kayo mismo ang susupport sa inyong sarili. Kaya nga ito ay tinatawag na lifestyle modification. Okay? Lifestyle modification, you're going to change your lifestyle. So, mag-a-adapt kayo. Hindi yung habang buhay, parang lahat na lang sasabihin ko, yun yung susundin. Lahat ng tanong, dapat natututo din po kayo. Hindi pwedeng, spoon feeding. Okay? Sa umpisa, syempre, lahat ng questions sasagutin natin. Spoon feeding yan. Pero dapat, maalala ninyo, hindi pwedeng, naituro na lahat-lahat, tapos after a month, after 2 months, parang, yung tanong na yun, yung question, parang walang natutunan. Dapat meron po. Okay? Ask. Wala pong masamang magtanong. Okay? Tapos, so kahit na po carnivore, low carb, o kaya yung iba, no, it's not the nutrition ang kanilang priority. Fasting ang kanilang priority. Okay? So, okay lang yan. You can ask regarding fasting kasi kasama sa aking discipline ang fasting. Siyempre, yung iba kasi matagal na sila nagfa-fasting, wala pang low carb or wala pang carnivore, wala pang vegetarian. Fasting lang kanilang ginagawa. And okay lang po yun because any diet or any pag binago ang nutrition, fasting is pwedeng-pwede. Kahit saan, pwede ang fasting. Pero always, no, sa mga low carber, listen to your body. Eat whenever you're hungry. If you're not hungry, do not eat. Okay? Pag kami mga nararamdaman, i-address natin. It's either, ito yung unang-una. Pag may nararamdaman kayong discomfort, sip electrolytes. After 30 minutes, kung andun pa rin yung nararamdaman po ninyo, malamang gutom na. Kasi syempre, nagfa-fasting na kayo niyan. So, kain. Kung after 30 minutes, andyan pa rin ang iyong nararamdaman, magpa-BP. If your BP is normal,
Okay, consult. Kailangan na magpakonsulta. Madalas ayaw nyo magpakonsulta kasi alam nyo nag-i-improve na kayo. Okay, consult, baka meron tayong ayusin. Or, much better is talagang i-check nyo yung BP nyo. Make a journal of your blood pressure. No? Pagkagising, BP, sulat. Bago matulog, BP, sulat. Kung diabetic, monitor din kayo ng sugar. If you are doing lifestyle modification, kasi it's useless, no? Checking your sugar, useless if you still eat yung mga nagpapataas ng sugar, no? Expected yun na yan. Ba't nyo pa i-monitor? Expect nyo, tataas pang sugar niyo. Okay? Katulad nito, no? Nandito po ako sa Japan. Grabeng lamig. As in, nag-try ako tumakbo 5 kilometers sa labas early this morning, no? Ano na yun? Mga 7 a.m. Ay, hindi ako sanay. Ang lamig. Tapos, ang lakas ng hangin. Grabe. Hay! Hoy! Naku po. Just... Anyway, kailangan mag-adapt. And hopefully, matapos ko ang 42-kilometer fun run dito sa Japan. And kung masilayan ko man ang pinakamabilis sa buong mundo, si Kipchoge. Okay? Swerte na yun. Okay? And hopefully maano natin. Ang aking nutrition, yes, papakita ko na. Salt stick with caffeine. Sikreto ng doktor. Yan ang sikreto ko. Yan. And water. Okay? Ito, hindi dapat sa race ginagamit. Kailangan ito-training po ninyo. So, pagka may mga long run ako, tinetrain ko na mga nutrition ko. Okay? Bakit nakabalot dyan? Okay? Sa ice candy na ano yan, binalot yan. Kasi habang tumatakbo ka, you can tear it by tearing it, no? Kakagatim lang. Then, habang tumatakbo, bubulsa mo na ulit. So, hindi natatapon. Mahirap yung may bote kang baon, no? Okay? So, ito ang aking nutrition. And, hopefully, okay tayo. Okay? So, yan yung inaano ko, nag-a-adapt. Ang hirap natin, no? Sa Pilipinas, mainit. Pero dito sa Japan, napakalamig. So, kailangan mag-adapt. Alam nyo, yung kaninang first meal ko, ayan, hindi ko nakain yung itlog. Baong ko pa rin. Trinabel ko na. And, nakakatuwa ha. Nag-commute si Doc Brian at ang kanyang lovely wife, no? Nakahanap ng strawberry. At ang tamis. Laki. Ang laki pa. Grabe, ang laki, oh. Kasi laki ng ilong ko. Okay. Nasubukan namin sumakay sa public transport nila. Wow, nakakalito. Pero, mga ilang days pa na traveling, ano na namin. Nakakalito, no? May portion na lilipat ka ng tren. Kung hindi, babalik ka sa pinanggalingan mo. So, you need to be observant. May Google Map ka, sinasabi sa iyo kung anong gagawin mo. Pero, you need to monitor din. Kasi sa tren, may sinasabi dyan, no? Kung anong station ka na, anong yung next na station, or saan papunta. Kaya kung hindi ka nakikinig, hindi ka nag-o-observe, ako po, yung tren mo, katulad kahapon, no? Yung tren na sinakyan namin, ang tuwa namin kasi walang lipatan, diretso na doon sa pupuntahan namin yung tren na yun. Yung problema yung pabalik. Okay? Nung pabalik, naka-5 station, kailangang lilipat ng ibang tren. Kung hindi, babalik ka ulit sa pinanggalingan mo. And natututo na kami. So, yan yung sinasabi ko, no? When you adapt, mag-i-evolve ka, matututunan. Kailangan mag-adapt kayo. Magkakamali, pero
babalik ulit, mag-a-adapt tayo. So hanggat nag-i-start pa lang kayo, masasabi nyo mahirap. Pero sa umpisa lang yan. When you continue doing that consistently, may mararamdaman ka mga discomfort, may mga mararamdaman kayo mga hindi ka nais-nais. Pero once you adapt, nawawala unti-unti yan. Huwag po kayong mapanghinayangan ng loob. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. After that, wow, success. Ayan na. More energetic, kinukuha mo na ang energy mo sa fats, hindi na sa carbohydrates, hindi na sa sugar. And okay na yan. So, lifestyle modification. Kahit saan, kung carnivore man kayo, yes, meron pa rin kayo mararamdaman, pero eventually mag-a-adapt kayo. Okay? Doon sa mga may health conditions, laban lang. Okay? Kayang-kaya natin yan. Okay? So, you can ask questions. And please, ito pong comment, suggestion ko are additional knowledge lang po. If you have health condition, no, itong comment suggestion ko is not a diagnosis. Kailangan po kasi makikita yan, nakikita ang pasyente. Physical examination mas better, pero kung online, kailangan nakikita ang pasyente. And if you have any health condition, please seek consultation, seek advice, consultation, yung face-to-face sa trusted doctor ninyo, and dun po madadiagnose kung anong sakit ninyo. Okay, so yes, babati muna tayo. Kailangan maagang magpahinga si Doc Bry for tomorrow's marathon. Okay. Good PM, Vanji de la Luna. Hello, Narisa Jimenez. Hello, Doc and Wifey. Enjoy Japan. Visit po kayo dito sa Qatar sa susunod. Yes! Hopefully. Sasama namin yung mga kids. Thank you for the 15 stars. Arigato. Hello, Doc Bry. Good evening. Elizabeth Ignacio. Lenny Lexlen. Good evening po. Doc, mahapdi ang tiyan ko. Too much strictly carnivore. Nag-bloated pa rin. Imagine that, no? Sir Gani. Carnivore na, dapat wala ng bloatedness yan. Okay. Bakit mahapdi ang tiyan? Number 1, are you chewing your meal 20 times or more before swallowing? Huwag po kayong magmamadali, lalo na po carnivore kayo. Okay? Tapos, baka naman may mga sauce pa yan. So, umiwas muna sa sauce. Salt and pepper. Kaya kadalasan pagka nagsasamji ako, salt and pepper ang in-order ko, and yung pampalasa, not the samjang sauce, but the kimchi. Yung kimchi ang ina-add ko doon sa lettuce with the salt and pepper na meat. Okay na po yan. Okay? Pagka bloated pa rin at saka mahapdi ang tiyan, consult, baka may something. Ang ulcer po, no, can be addressed. Kailangan ma-check up muna. Baka naman may infection na kayo sa tiyan nyo na nagkakos ng ulcer. Okay? So, need nyo po ng consultation with a gastroenterologist. Hello, good evening, Prince Jerry Abat Viernes. Good evening, Vilma Tobias. Hello, Bobby Up. Jomar De Asis, Doc, sana matulungan niyo po ako. Marami po akong nararamdaman na sakit. Sana matulungan po, Doc, please po. Sir Jomar, if meron po kayo nararamdamang masakit and you're doing lifestyle modification, need nyo po munang pag-aralan, manood po ng mga lecture ko. May lecture po ako dito, no, sa page ko. If you're diabetic, if you are hypertensive, may CKD, no, gouty arthritis, gallstone, andyan po mga lecture dyan. Manood po muna kayo. And please, dun sa magsisimula, please consult muna, alamin ninyo ano mga pros and cons. Yan sinasabi ko eh. Then mga lab request.
Okay? Mas maganda yung ready na kayo bago kayo mag-lifestyle modification. Di ba kadalasan, pag check up nyo sa inyong mga doktor, ang daming problem kasi may mga laboratories na nakita kayo, obese, overweight, tapos mga laboratories ninyo, ang papangit, no? Puro pula, yung sinasabi. Tapos, ang advice nila is, do lifestyle modification. Paano? Okay? Sasabihin nila, mag-diet ka. Bawal to, bawal yan. Mag-exercise ka. Hindi sila specific. It's generalized, no? Anong exercise? Once you start, ang iisipin, alam mo sa akin, ang exercise, no? Going to the gym. Yun ang exercise sa akin. Hindi ko naisip na ang exercise pwedeng tumakbo. Kaso dati nun, obese ako. Kaya alam ko, pagkatatakbo ako, mahihirapan ang tuhod ko. So, ang inisip ko, ano kayong cardio na okay? Bisikleta. So, nagbisikleta ako. Okay? Then, going to gym. Yun. Kaso ang problem, hindi mo alam kung paano sisimulan. Then, magpapa-coach. Ang problem, grabe, pahirap sa gym ha. Nahirapan ako nung umpisa, kaya 2 months lang ako na hindi na ako sumipot. Kaya need ng guidance kahit saan. Yung nutrition, bawal to, bawal yan, umiwas ka muna sa ganito. May ibang mga doktor, no? May ibang mga physicians, ito yung na-advise. So, sundin nyo lang po. Ngayon, kayo po mismo ang makakaalam kung okay ba itong ganito. Okay? Kasi, pag uwi nyo ng bahay, nakakalimutan nyo na yung advice ng mga doktor. Nakalimutan nyo na advice ng umiwas ka muna sa matatamis, umiwas ka muna sa matataba, umiwas ka muna sa maalat, umiwas ka muna sa mga ganitong pagkain. Alam nyo na nawawala na sa isipan niyo. Bakit? Addicted kayo dun eh. No? Hindi nyo maiwas-iwasan. Ngayon, ano yung matatandaan ninyo? Yung nasa papel, yung prescription. Yan yung reseta. Yan yung nagiging very masunurin kayo dyan. Kasi nandito, take 1 tablet once a day, take 1 tablet twice a day. Very consistent kayo sa pagte-take ng medication. No? Kasi andun may papel, may natatandaan kayo. Problem is, nakakalimutan nyo na yung ibang advice. Kaya kahit na anong inom niyo yung gamot, bakit hindi nag-i-improve ang inyong health? Because yung lifestyle niyo still the same, unhealthy. Okay? Ang nabago lang, meron kayong every month or every week na binibiling maintenance. Yun ang yung nabago. Very consistent naman kayo doon. Diba? Dapat, you need to remember yung mga advices ng mga doctors ninyo. And kung nag-i-improve ang health ninyo, when you follow the advices of your doctor, you are on the right track, my friend. Kaso, kung ang mga advices ng mga health practitioner, no, sinusunod nyo, pero bakit ganun pumapangit pa rin? Bakit ganun hindi nag-i-improve? So, merong something. So, you need to do some investigating. Bakit? Okay? And sa low carb, na-address niya, syempre low carb, i-address natin inflammatory foods. So, iniiwas natin sa mga inflammatory foods ang ating katawan, mabawasan para mag-heal ang ating katawan. So, sinasama din natin ini-incorporate natin ang fasting. Yan yung autophagy, healing, fountain of youth. Sa discipline ni Doc Bry, kasama ang exercise po dyan. Pero hindi pa tayo mag-start muna ng exercise. Kasi ang priority ko is yung kinakain ninyo, yung pinapasok ninyo sa loob ninyo. Yan ang priority ko muna. Fasting, hindi rin. Mag-adjust yan. Domino effect ang fasting. Once na nag-adapt kayo dun sa kinakain ninyo, eventually, mapapansin nyo, hindi kayo nagugutom. So, yung fasting, pumapasok na tayo dyan. Okay? Then, exercise siguro after a month or 2. Pero kung very active na kayo bago pa kayo mag-start ng lifestyle modification, pwede na yun sa akin.
you can start the exercises. Pero kung hindi pa, sedentary, wag muna kayo magmamadali. Focus muna kayo sa kinakain ninyo. Focus muna kayo mag-adapt. Okay? Ayan. Ask ko lang if meron po PTB, okay lang po ba LC? Thanks so much. God bless. Perseverance. Okay. Pulmonary tuberculosis, mababang immune system po niyan, no? Okay. Much better talaga kung i-address natin yung mga nagkakos ng inflammation ng katawan. Huwag kayong mag-alala, ang PTB, may medication na yan. Daily. Isang tip din ha sa mga may PTB. Huwag niyong i-skip ang gamot. Okay? Kadalasan, once na magpa-start ako ng PTB regimen, hindi ko pa munang ini-insist na mag-take. Kailangan ko makausap muna yung pasyente, ma-prove ko na TB talaga to kasi mahaba ang gamutan ng TB. No? Kailangan may x-ray, may sputum exam, may skin testing yan. Ngayon, kung talagang TB yan, start na. Bago mag-start, kailangan ko makausap ang pasyente or yung nag-aalaga. Bakit? Halimbawa, 2 months, dire-diretso ang inom ng gamot. 1 day lang, hindi nakakuha o hindi nakabili, isang araw na hindi kayo nakainom, yung 2 months na inom nyo ng gamot sa PTB, baliwala na po. Babalik back to 0. Kaya babantayan nyo po talaga yan pag inom yan. Be consistent yan, daily. Okay? Sayang, 2 months kung hindi, usually meron tayong libreng gamot dyan. Doon sa mga bumibili, masasayang po yung ginastos nyo ng 2 months. Okay? Back to 0. Okay. Good evening, Chuchu from Cebu. Hello, Mary Grace Ferrer. Hi, Doc. Proud 1-year LCIF lifestyle here from 90 to 59 kg. Miss Nas. Congratulations. Perfect na perfect po yan. Continue yung lifestyle ninyo to be healthy. That's good. Very good. Good evening, Teresa Eugenio, Helen Tubal. Doc, okay. Doc, ask ko po, totoo po ba na ang pag-inom po ng apple cider vinegar ay pang-block po ng carbs saka ng glucose? Oh, pang-block. No, mali po yung idea ninyo, no? Okay? Kasi ano yung block mo kung low carb na? Then, ano yung block mo kung yung glucose, yung sugar, hindi ka na kumakain. Kasi kahit na anong take nyo ng apple cider vinegar, and still you're eating high carbs, high processed foods, sugary food, sugary drink, hindi po mag-i-improve ang inyong health. Okay? So, kadalasan, no, very healthy apple cider vinegar. Pero if you're not going to restrict yung mga sugary food, sugary drink, wala rin. Mga inflammatory foods pa rin yan. Okay? So, ang maganda is, iwas talaga sa mga sugar food, sugar drink. Kung diabetic, lalo na kung diabetic kayo, no? Yan, dapat umiwas. Arigato, Dyoko Gagut no Maglinte. Low carb with IF for 3 months na po. Heart. Yes. Okay. Good luck sa race mo bukas. Rendon Basalo, thank you. Enjoy ko lang yan. Naku po, Diyos ko. Ang hirap, napakalamig. Titingnan natin kung kaya-kaya. Ako, kaya ko sa mga maiinit. Pero itong malamig, mahangin pa. Malalaman. Hello, Evangeline Sanchez Jeronimo. God bless po tomorrow sa race. Ivory Purple Davao Sayad. Arlene Matsumura. Hi po, Doc Bright. Tomorrow na po competition. Yes po. Good luck, Doc. Diego Calumna. Doc, pahinga na. May laban pa bukas. Ako, Sir Junrel. Ito yung malakas kong mga kasamang nagbabike sa arena. Kamusta ng bunso? Okay. Doc, nag-low carb ko, tumaas uric. Yes, Madge Francesco. Bakit tumataas ang uric?
Hindi ka uminom ng tubig or mas gusto mo magkape, magtsaa. Tapos, baka too much protein na yung kakain mo. Umiwas sa nuts. Baka na too much nuts na. Okay. Good luck. God bless the race. Doc Bry, Betty Casilak, thank you. Thank you, Miss Lenny Lexlen. Okay. Doc, la kami trangko bukas sa arena. Naku, maniwala ako. Andiyan si Maestro Bernard and yung napakalakas na Dexter. Okay? Andiyan yun. Isa ka na rin dun na tumatrangko, no? Sir Junrel. Edna Madrid Basinga, pag po ba narating ko na ang ideal weight ko at wala po akong naramdaman kakaiba sa katawan, ibig po sabihin, okay po ang discipline ko. Yes, of course, when you nag-lifestyle modification kayo, may naramdaman yung discomfort. Pagka naayos nyo yan, wala ng discomfort, much stronger kayo, mas energetic, ibig sabihin, okay. Okay, 3 months na po ako sa LC, wala po akong maintenance. Oh, congratulations. Though di pa po ako nagpapacheck up since November. Okay, usually ang advice ko, no, sa mga, laboratory, kung after 3 months, maganda ang result, then paparepeat ko ng after 3 months ulit. Pagka maganda ang result, gawin ko na siyang 6 months. After 6 months, kung maganda ang result, 1 year na. Ganun yun. Okay. Hello. Hi. Conrad Akain, watching from Las Vegas. Doc Idol, sa bike, tanong ko lang kung ilang beses gawin ang hit sa cycling in a week. Okay, nag-triathlon po ako, no? Ang training ko is 3 times a week. Okay. High intensity interval palagi. No, may high intensity interval pero twice a week 'yon, tapos once a week long ride. Mag-long ride po kayo, Sir Conrad. Anong long ride? Minimum 100 kilometer. Charlene Tainan, how to resist acid reflux pag gutom and naglo-low carb. Ha? Alam nyo, pagka may acid reflux, hindi nyo mariresist yan. How to address, yan ang tamang question. Okay? How to address ang acid reflux? No sweetener, no high carbs. Yan lang po yun. Okay? Iba po yung gutom, iba po yung paglolo carb, ma-address niyo yung reflux. Kasi, hindi ka nakakain ng mga sugary food, high carbs, wala kang kakainin na yan, mawawala yung reflux mo. Okay? Ayan. Nena Hernandez, Doc, low carb na ako 1 year. Ngayon, nagpa-blood chem po ako. Normal po lahat. Very good. Well, Miss Nena Hernandez, regarding your labs, kung normal, kailangan ko makita. Iba po kasi, iba ang consultation, na ito, sa inyo po, kung ano yung in-advise, bakit in-advise, dapat tatanungin nyo, Doc, para saan to? Okay? Usually, ako sasagutin ko para saan ito. Itong concern ko. Anong lifestyle ninyo? Kasi kung lifestyle nyo parang low carban, kumakain parang yan ng mga high sugary food, sugar drinks, processed food, sundin nyo yung doktor ninyo. Okay. Ang mga nuts po, when you eat, handful, 2 or 3 times a week lang. Thank you, Miss Yesha Bertuccio. Thank you, Fast Amoroso. Yes, Miss Marisa Cruz, nasa Japan ako. Good luck. Thank you, Miss Rosario Victoria. Hi, Maring Len. Good evening. Yes. Ako, ewan ko lang kung strong finish. Napaklamig. Paano po mag-low carb kapag may gallstones at kidney stones? Nako. Yan, Verna Sunga. Yan yung, no?
Kadalasan pagka nag-low carb kayo, hindi na kayo naiinom kasi hindi kayo nauuhaw or mas marami kayo nakakain ng mga high protein. Okay? Kadalasan pagka nag-low carb, no, meron siyang natural caloric deficit. Meron talaga, mabubusog talaga kayo. Kaya hindi sosobra ang kinakain nyo. Yung iba na sosobrahan, bakit? Hindi nilang inunguyang mabuti yung pagkain. Okay? Kaya akala nila, gutom pa rin sila, kaya lamon pa rin ang lamon. Okay? Consult po, Miss Verna Sunga. Alamin natin. Baka kailangan lang ng medication. May mga meds na pantunaw. Tess Mamakos, watching from Brisbane, Australia. Good evening, Erlinda Magdangal. Totoo ba, Doc, na matitrigger ang anong sore pag stress? Ano yung PSOR? PSOR. P-S-O-R. Baka PCOS. Yes, Macaria Torval. Lifestyle modification po. Good evening, Doc. Ask ko lang po, kaya bang matulungan ng LCF ang thyroid bukol sa rampudok sa kasagutan? Sonia Abilong. Pagkabukol po, no? Okay. Need natin yung biopsy. Alamin po na natin kung ano yung bukol na yan bago natin i-address regarding sa lifestyle modification. Alamin muna kung is it benign or malignant. Okay? Okay. Naimbang nga rabi, Manong Arnulfo Fariñas. May psoriasis ako sa scalp ko, malala. Totoo pa. Kung mag-low carb, makaka-help. Try nyo po, Miss Macaria Torval. Try nyo. Okay? Paano mapababa ang visceral fats? Okay. Lahat po ng binanggit ko na discipline, gawin po ninyo. Okay? Low carb nutrition, do fasting, okay? Tapos, do exercise. Then, kailangan maging lifestyle nyo paulit-ulit. Yung pagtanggal po ng visceral fats, no? Unti-unti yan. But, the best version of yourself after a year. 1 year or 2 years. Okay? Doc, umay na sa ulam. 2 years, 4 months. Tinis lang, alang-alang sa kalusugan. Yes! Tiis yan. Okay lang yan. Okay? Okay.